All Anime Recap Tagalog. Ang nakaraan, iminungkahi ni Nijima kay Kenichi na mas mabuting pumunta ito sa isang illegal na street fighter na pinamamahalaan ng Great Fifth Fist na si Thor. At doon ay humingi ng payo si Kenichi sa kanyang mga master para sa isang street fight bilang isang pagiging marahas na laban. Na ang kanyang mga master ay natuwa ng si Kenichi ay may sapat na gulang upang magtanong ng ganoong tanong, ngunit iginiit na ang paghahanap ng kanyang sariling sagot ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagsasanay. At pagkatapos tumungo sina Kenichi kasama ang Shinpaku Federation sa isang underground fighting arena na pinamamahalaan ni Thor at hinamon ito ni Kenichi sa isang laban. Bilang isang marangal na martial artist, inamin ni Thor ang kanyang pagkatalo at nanumpa na iwanan ang Ragnarok at susuko sa kanyang mga pangarap na bumuo ng sumo wrestling. Ngunit hiniling ni Kenichi na umalis na lang si Thor sa Ragnarok at hinihikayat na ipagpatuloy na sundin ang kanyang mga pangarap, na ikinatuwa naman ni Thor na humihiling ng isang laban muli kay Kenichi, at napabilib bilang isang nasasakupan ni Nijima, ngunit iminungkahi ni Nijima na hindi niya nasasakupin si Kenichi kundi isang masamang kaibigan. Pagkatapos matalo ni Thor kay Kenichi, ay pinarusahan siya ng iba pang membro ng Ragnarok pagkatapos niyang piliin na umalis sa kanilang grupo. At si Kisara ay nangakong lalabanan ang grupo ng Shinpaku at hindi papayag na maparusahan siya ng kanyang mga kagrupo, ngunit siya ay pinaghihinalaan ni Loki sa kanyang katapatan. At nang maglaon, nakita ni Kenichi at Mew si Kisara na sinisipa ang isang karton na may lamang pusa, dahilan upang muntik nang magkaroon ng isang labanan sa pamamagitan ni Mew at Kisara. Ngunit nakita ni Kenichi at Mew si Kisara na inalagaan ang inabando ng pusa, at nagkasundo ang dalawa nang iligtas nila ang pusa matapos na ito ay muntik na masagasaan ng mga tog. At dahil cat lover si Mew ay nagpasya silang tutulungan nila ni Kenichi si Kisara na makahanap ng mag-aalaga dito. Ngunit ang mga grupong babaeng mandirigma na sinanay ng miyembro ng Ragnarok na si Freya ay tinitiktikan si Kisara na nakikipag-usap kay Kenichi at iniulat kay Freya bilang isang taksil. At kalaunan sa Ryzen Papo ay nalulungkot si Mew dahil sa pagtanggi niya na alagaan ang pusa dahilan upang hanapin niya muli si Kisara. Na ngayon ay pinagdududahan ng mga master si Kenichi kung ano ang ginawa nito kay Mew na ayaw sabihin ni Mew sa mga master. Sina Mew at Kisara ay naging magkalapit dahil sa pusa, at dahil sa malakas na buhos ng ulan ay naisip ni Mew na bilhan si Kisara ng payong upang ligtas ang pusa na mabasa sa malakas na ulan na nag-iisa. Ngunit si Kisara ay biglang inatake ng grupo ni Freya na gumagamit ng mga armas, at sa Ryzen Paco ay nalaman ni Kenichi na malugod na hahayaan ng mga master na alagaan ni Mew ang pusa, at nagmamadali siyang sabihin kay Mew kasama ang daga ni Shigure. Samantala, sinubukan ni Kisara na lumaban sa grupo ni Freya, ngunit natalo siya sa pamamagitan ng pagtanggol niya sa pusa, at si Kenichi ay nakasalubong si Mew habang hinahanap nito si Kisara, at doon nakita ni Kenichi at Mew si Kisara na natatalo sa laban, at pagkatapos ibinigay ni Kisara kay Mew ang nasugatang kuting at iginiit na dalhin niya ito sa isang veterinaryo. Ngunit sinubukang pigilan ng mga grupo ni Freya si Mew at nagmamadaling naghanap ng veterinaryo, habang si Kisara ay binugbog ng grupo ni Freya. At si Kenichi ay inatake ang grupo ni Freya upang protektahan si Kisara, ngunit agad siyang humihingi ng paumanhin sa pagtama sa babae at ayaw niyang lumaban sa mga babae. Ngunit patuloy siyang inatake ng mga grupo ni Freya gamit ang kanilang mga armas habang ipinagtatanggol ang kanyang sarili. At doon ay bigla siyang inatake ni Freya gamit ang isang hindi nakikitang galaw. At pagkatapos binugbog naman siya ng husto ng mga grupo ni Freya, ngunit nagulat ang mga grupo ng mga babae nang biglang tumayo si Kenichi at hindi pa rin gustong lumaban at gumamit ng Nijima-style escape art para tumakas bit-bit ang walang malay na si Kisara. Sa Ryzen Paco, pinamamahalaan ni Shigure at Kensai ang pagluluto na kahit ito ay hindi pangkaraniwan na pagkain. At hindi komportabli si Shigure na kumain sa mesa nang hindi nila kasama sina Kenichi at Mew. Ngunit nagulat ang mga master sa pagbabago ni Shigure bilang isang tahimik sa halip na mag-isa sa kanyang silid. Na ikinatuwa naman ni Hayato na tanging si Kenichi lang ang may positibong nagpabago kay Shigure. Samantala, ang daga ni Shigure na si Tosh Umaro ay nagpadala kay Shigure ng isang firework signal na nagbabala sa kanya na may problema si Kenichi. Sa isang hospital ng mga hayop ay tiniyak ng veterinaryo kay Mew na walang problema ang kuting, at nagmumungkahing kinakailangang iwanan muna ng pansamantala ang pusa upang patuloy niyang maalagaan, at pagkatapos nagmadali si Mew na tulungan si Kenichi. Ngunit si Kenichi ay patuloy na hinahabol ng mga grupo ni Freya na lalong dumami, ngunit iniligtas siya ni Shigure na galit dahil sa kanyang pagkahuli sa kanilang hapunan.
Inatake ng grupo ni Freya si Shigure ng kanilang mga armas na ang lahat ng kanilang armas ay madaling na chop-chop ni Shigure na ngayon ay takot na takot si Kenichi na pinapatakas ang mga grupo ni Freya. At si Kisara ay nagising at nakita si Shigure at nagpahayag na galit siya sa mga taong nakikipaglaban gamit ang mga armas. Ngunit sinapak siya ni Shigure at nawala ng malay para hindi na siya masaktan pa. At sa kabila ng mga babala ni Kenichi, ay iginiit ng grupo ni Freya na lalaban na nila si Shigure, habang si Kenichi ay kinumbinsi si Shigure na huwag nitong papatayin ang sinuman. Ngunit gumamit ng sandok ng bigas si Shigure sa halip na gamitin ang kanyang espada. Mahusay na ginamit ni Shigure ang kanyang sandok para sirain ang mga armas at damit ng mga grupo ni Freya. At tumakas ang grupo ni Freya na nahihiyang tumakbong punit ang kanilang mga damit. At pagkatapos nagpasalamat si Kisara kay Kenichi sa pagligtas nito sa kanya, napilit na hinarap si Freya kasama ang mga clone ni Loki, at naisip ang umalis sa Ragnarok. Sina Shigure, Kenichi at Mew ay bumalik sa Ryezan-Paku sa tamang panahon upang pigilan si Apachai na mamatay sa gutom. Kinabukasan, tumungo sina Mew at Kenichi sa kanilang paaralan na nakita si Kisara na naghihintay kay Mew upang kumustahin ang kalagayan ng pusa. Ngunit naalala ni Kenichi na dapat niyang sabihin kay Mew na maaari niyang alagaan ang pusa sa Ryezan-Paku, ngunit huli na ang lahat ng ibigay ng veterinaryo sa isang pamilyang aampon sa pusa na ikinalungkot naman nina Mew at Kisara, dahilan upang bogbogan si Kenichi nina Kisara at Mew. Pagkalipas ng ilang araw habang magkasama sina Kenichi, Mew at Tanimoto ay binalaan ni Tanimoto si Kenichi ang patungkol sa 8 kamao na talagang napakalakas, at ang 3 barahan ng Ragnarok at ang pinakamalakas sa grupo, at ang mga orihinal na membro na sina Odin, Berserker at Freya na si Odin ay personal na sinanay ng Sage Fist. At nang maglaon ay galit na galit si Kenichi nang mawala ang kanyang yin-yang badge, na ang kumuha ay si Tosh Umaro na ginawang skateboard. Sa paglalakad ni Mew at Kenichi ay naaalala lamang ni Kenichi na nakuha niya ang badge noong siya ay 6 na taong gulang sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan nito sa isang tao para sa isang cat badge. At dahil sa nakukompuse si Kenichi tungkol sa sinabi noon sa kanya ni Oden, ay naisip ni Mew na dalhin si Kenichi sa isang lugar kung saan, hanapin ang tindahan at kung saan niya nakuha ang badge at ipinahayag ni Mew kay Kenichi na ginugol niya ang bahagi ng kanyang pagkabata sa parehong lugar kasama ang kanyang lolo at magkasama silang natagpuan ang tindahan. Ipinahayag ni Mew na orihinal niyang binili ang yin-yang badge noong bata pa siya ngunit ipinagpalit ito kay Kenichi para sa cat badge. At naalala ni Kenichi na nakilala niya si Mew noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Na lumalabas na sina Mew, Kenichi at Odin ay nagkatagpo na noon. Ngunit habang nagkukwento sina Mew at Kenichi sa kanilang mga nakaraan sa kung paano na napasa kamay ni Kenichi ang yin-yang badge, ay bigla silang nag-ambala ni Odin na nagsasabing nagagalak siya nang makatagpo niya si Kenichi muli sa parihong lugar. Doon ay kinamusta ni Oden ang mga magulang ni Kenichi at lumalabas na kilala ni Oden ang mga magulang ni Kenichi, na sa una siya ay pala kaibigan. Ngunit siya ay nagagalit nang hindi lamang matindaan ni Kenichi ang kanilang pangako ngunit hindi rin matindaan ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit naalala ni Kenichi na si Odin ay si Ryuto Asamiya, sa pamamagitan ng isang tricks ng pagbalat ng candy na naalala ni Kenichi na si Oden ay ang kanyang childhood friend na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. At naaalala rin niya na binili ni Asamiya ang cat badge na ibinigay ni Asamiya kay Kenichi. Ngunit ipinagpalit ito ni Kenichi sa umiiyak na si Mew kapalit ang yin-yang badge dahil sa gustong-gusto ni Mew ang cat badge. At magkasama noon sina Kenichi at Asamiya na pinanood ang 6 na taong gulang na si Mew na binugbog ang Three Tops na sinusubukang looban ang tindahan, na humantong sa pangako ni Kenichi at Asamiya na magsanay ng martial arts hanggang sa maging kasing lakas sila ni Mew. At pagkatapos ay ipinakilala naman ni Kenichi si Asamiya sa matandang si Mew. Nagalit si Asamiya sa kahilingan ni Kenichi na wakasan ang laban sa pagitan ng Ragnarok at Shinpaku Federation at hinamon si Kenichi sa isang duelo na nanunumpa na ipapaalala sa kanya ang kanilang tunay na pangako. Tumanggi si Asamiya na sundin niya ang pakiusap ni Kenichi na magkasundo ang Ragnarok at ang Shinpaku hanggang sa nilabanan ni Asamiya si Kenichi, ngunit si Asamiya ay nasa ibang antas na ng pakikipaglaban at pinatumba si Kenichi nang hindi siya hinahawakan. Samantala, dinala ni Sakaki at Apachai si Hinoka sa isang restaurant kung saan pinatumba ni Sakaki ang isang thug nang hindi rin siya ginalaw, at ipinaliwanag kay Hinoka na ginamit niya ang kanyang fighting spirit para patumbahin ang kanyang kalaban sa kanyang malakas na layuning pumatay, na parehong hakbang na ginamit naman ni Asamiya kay Kenichi. Sa kabila ng pagkatumba ni Kenichi ay ginamit niya ang kanyang fighting spirit at tumayo, na ikinagulat naman ni Asamiya.
Ngunit sa kabila nito ay hindi nalampasan ni Kenichi ang Shikoku ni Asamiya. At ang lugar sa paligid ng kanyang katawan kung saan may perpektong kontrol si Asamiya, na nagbibigay daan para sa perpektong depensa at opensa kahit saan na maaabot ng kanyang mga braso at binti. At dahil si Kenichi ay walang tunay na layunin na pumatay, ay hindi niya kayang basagan ang Shikoku ni Asamiya, na kahit ang kanyang nakakamatay na suntok ay hindi umepekto. At pagkatapos ay binawi naman ni Asamiya ang kanyang Yin-Yang badge at pinalitan ito ng sarili niyang kaparehong Yin-Yang badge na binili rin niya 10 taon na ang nakakaraan, matapos gumawa si Kenichi ng isang bagay na hindi niya mapapatawan, na sinasabing ito ang badge ng isang talunan. At pagkatapos umalis si Oden dala ang badge ni Kenichi na nangangakong ibabalik kung matatalo siya ni Kenichi. Ang alien na si Nijima, ay nakatikim ng sapak mula kay Tanimoto nang pilit nitong rekrutin si Tanimoto na sumali sa Shinpaku. At pagkatapos hinarap naman ang mga clone ni Loki kasama si Siegfried na nakasuot ng hermit na costume ni Tanimoto at tinalo ang mga clone ni Loki, na kung saan nalaman ni Tanimoto na ang nakasuot ng kanyang costume ay si Siegfried, na ngayon ay miyembro na ng Shinpaku Federation. Ngunit ang alien na si Nijima ay nakatikim muli ng sapak mula kay Tanimoto nang patuloy nitong sinasabing sumali na sa Shinpaku, at nang maglaon, ay walang awang tinutokso ng mga master si Kenichi sa kanyang pagkatalo hanggang sa mabawi niya ang kanyang fighting spirit, at tiniyak sa kanya ni Hayato na kahit siya ay natalo ay mas marami siyang natutunan tungkol sa kanyang sarili kaysa nanalo siya kay Odin. Hindi maalis sa isipan ni Kenichi ang kanyang pagkatalo kay Odin, na ang lahat ng mga training equipment sa Reizanpaku ay kanyang pinagdiskitahan, hanggang sa ang lahat niyang master ay kanya ring pinaghaharap. Ngunit si Kenichi ay hindi pinansin ng kanyang mga master na nagpas siyang magsanay sana para maglagay ng mas maraming layunin sa pag-upgrade sa kanyang mga atake at matalo si Odin. Hanggang sa ang elder na si Hayato ay nagmungkahi kay Kenichi na nagsasabing bakit hindi na lang siya ang magsanay kay Kenichi para sa isang personal na pagsasanay. Na ikinagulat naman ng lahat ng mga master dahil hindi pa si Hayato nagsanay ng isang disipulo, na kahit ang ibang mga master. At si Kenichi ay walang takot na pumayag para sa kanyang layunin na matalo si Odin. Na ngayon ay labis ang pag-alala ng mga master kay Kenichi dahil kilala ang matandang si Hayato na isang kinatatakutang guro ng dojo. Ang alien na si Nijima ay nagplanong i-recruit si Kisara para sa Shinpaku Federation sa pamamagitan ng isang pag-blackmail. Nasa una ay nagmatigas si Kisara, ngunit nang ipakita ni Nijima ang litrato ng mga pusa ay halos mabaliw si Kisara, ngunit hindi pa rin siya makumbinsi ni Nijima. Hanggang sa si Siegfried mismo ang nagmungkahi kay Kisara na umalis na sa Ragnarok, at inilabas ni Siegfried ang mga totoong pusa. At pagkatapos pumayag si Kisara na sumali sa Shinpaku Federation kapag ipinahayag ni Nijima na darating ang second beast na si Berserker sa kanyang hideout. Bago umalis sina Kenichi at Hayato ay nag-alala si Akisami sa pupuntahan ni Kenichi dahil sa napakadelikadong kagubatan ng Yamagatani ng Japan, ang kanilang pupuntahan na nagsasabing mag-ingat si Kenichi. Tumungo sina Kenichi at Hayato sa isang Elder's Secret Training Area, na tinatawag na Dark Valley, kung saan kahit na kaunting pagkakamali ni Kenichi, ay maaaring siyang mamatay. Samantala, sinubukan ni Loki na kumbansihin si Berserker na talunin si Odin at kunin ang posisyon bilang leader ng Ragnarok, ngunit hindi kayang kontrolin ni Loki si Berserker. Dumating sina Kenichi sa kagubatan na pinagbawalan ni Hayato na magsanay si Kenichi ng martial art, na ang unang tanging gawin lamang ni Kenichi sa loob ng 3 araw ay maghanap ng kanyang pagkain sa loob ng kagubatan nang hindi umaalis sa kagubatan dahil sa layo nila sa sibilisasyon at sa mga ligaw na oso sa kagubatan sa loob ng 7 araw. At pagkatapos ginugol ni Kenichi ang kanyang oras sa pag-iigib ng tubig at paghahanap ng panggatong. Sa isang hindi nakikitang presensya na paulit-ulit na humahampas kay Kenichi mula sa kanyang likuran ay nagtataka siya kung ano iyon. Sa panghuhuli ng isda ni Kenichi at Hayato ay nagpapatunay na sanay sa panghuhuli ng isda si Hayato gamit ang kanyang mga kamay. At tanging si Hayato lang ang makakain ng kanyang nahuli, habang si Kenichi ay walang nahuhuli at naglalaway sa pagkain ni Hayato, sa halip ay namumulot na lamang ng mga mani mula sa kagubatan. Ngunit ang hindi nakikitang presensya ay patuloy na nagpaparamdam kay Kenichi na nakatingin sa kanya na sumasalungat sa utos ni Hayato, at lihim na nagsasanay si Kenichi sa gabi, na nag-iiwan sa kanya ng pagod at gutom. Si Kenichi ay pinayuhan ni Hayato na kinakailangan niyang makasurvive sa kagubatan ng hindi nauubos ang lakas, sa pamamagitan ng pagkain ng mga naturang mga halaman sa kagubatan upang makapagpatuloy sa kanyang pagsasanay.
Lumipas ang mga ilang araw ay patuloy na kumakain lamang si Kenichi ng mani at nagmamakaawang bigyan siya ng pagkain ni Hayato, at sinubukang nakawin ang pagkain ni Hayato, ngunit naligaw siya sa kagubatan na halos mamatay sa gutom at wala ng lakas. Sa Reizan Poko, ay patuloy ang pag-aalala ng buong Reizan Poko para sa kaligtasan ni Kenichi. Na alam na ng buong Reizan Poko ang itinatago ni Akisami tungkol sa kung ano ang meron sa kagubatan ng Yamagatani, maliban kung sasabihin niya sa Reizan Poko kung ano ang ginagawa ni Hayato kay Kenichi, at ipinahayag ni Akisami na kung magtatagumpay si Kenichi sa pagsasanay sa matandang si Hayato ay magiging mas mahusay ito na martial artist, ngunit kung mabibigo siya, hindi na siya magiging katulad ng dati niyang Kenichi. Si Kenichi ay natagpo ang walang malay ng isang taong nagngangalang Ogata Ishinsai, na nakatira sa Dark Valley na pinakain at pinatuloy si Kenichi sa kanyang tahanan. At pagkatapos sinabi ni Kenichi kay Ogata ang tungkol sa pagkatalo niya kay Odin na nanghihingi si Kenichi ng mabibigat na trabaho para sa kanyang pagsasanay, hanggang sa inutusan siya ni Ogata na mag-igib ng tubig. Samantala, ipinaliwanag ni Akisami kay Mew na mayroong dalawang uri ng martial artist, ang mga nananatiling kalmado at umaasa sa pagsasanay, at ang mga nawawala ng kontrol at lumalaban na may purong galit. Dahil sa kanyang pagkatalo laban kay Odin, si Kenichi ay malapit ng mawala ng kontrol, at sinusubukan ng matandang si Hayato na pigilan itong mangyari. Ibinahagi ni Akisami na ang Reizan Poko noon ay may isang disipulo bago si Kenichi, na nagngangalang Ogata Ishinsai, na nawala ng kontrol at pinaalis pagkatapos niyang pumatay ng isa pang martial artist. Sa pag-iigib ni Kenichi ng tubig, ay bigla siyang inatake ng isang napakalaking oso ngunit iniligtas siya ni Ogata at brutal na pinatay ang oso, na nagbigay takot kay Kenichi. At doon ay nag-alok si Ogata na maging master ni Kenichi at sanayin siya upang makakuha ng kapangyarihang pumatay sa kanyang mga kalaban. Ngunit tinanggihan ni Kenichi ang kanyang alok dahil lumalaban lamang siya upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. At sinabi niyang mayroon na siyang 6 na nakakatakot na masters. At pagkatapos binigyan si Kenichi ni Ogata ng direksyon upang makabalik sa kampo ni Hayato. At masaya si Hayato na natutunan ni Kenichi na kontrolin ang kanyang galit at tinuruan si Kenichi kung paano gamitin ang Shikuken, na nagpapahintulot sa kanya na makahuli ng isda. At nagagawa rin ni Kenichi na ipagtanggol ang sarili mula sa napakalakas na sipa mula kay Hayato, na talagang siya ang nag-swipe sa likod ng kanyang ulo sa kanyang sobrang bilis. Ang kagalakan ni Kenichi sa pag-aaral ng Shikuken sa lalong madaling panahon ay nawala nang ipahayag ng Elder ang kanyang tunay na pagsasanay sa Dark Valley ay maaari na ngayong magsimula. Sa kagubatan ay nabalisa si Ogata na ginamit siya ni Hayato upang turuan si Kenichi ng isang mahalagang aral. Sa pagpapasyang bumalik sa lungsod, isinuot niya ang kanyang panlaban, na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang Sage Fist. Ipinagpatuloy ni Kenichi ang nakakatakot na pagsasanay niya ng Shikuken, kasama si Hayato, na halos pumatay sa kanya ng maraming beses. At si Nijima naman ay patuloy na kinukumbinsi si Tanimoto, na muling nanamang nakatikim ang alien, nang sapak at isinampay pa sa sanga ng punong kahoy. Ngunit sina Takeda at Okita ay nagpadala ng napakaraming invitation para sa pagtitipon ng Shinpaku kay Tanimoto, na ikinagalit naman ni Tanimoto at si Nijima ang napagbuntungan ng kanyang galit. Sa hideout ni Kisara, ay nagparty ang mga membro ni Nijima kasama ang membro ni Kisara, habang sina Nijima ay nag-ayos ng welcome party para tanggapin si Kisara bilang bagong membro ng Shinpaku Federation. Ngunit natunto ni Berserker ang hideout ni Kisara, at nadatnan ni Nijima ang kanyang mga tagasunod na nakahandusay dahil sa inatake sila ni Berserker. At pagkatapos sina Takeda at Okita naman ay parehong ding inatake ni Berserker, habang sina Mew at Kisara ay parehong nagkatagpo sa isang bintahan ng mga hayop. Sa di inaasahan, ay nakatagpo rin nila sina Freya kasama ang kanyang mga kagrupo. Dahil sa pangyayari ay sinubukan ni Nijima na kontakin si Kisara, ngunit hindi ito sumasagot sa pamamagitan ng cellphone. At madaling natalo ni Berserker si Okita at hinarap si Takeda, na napagtantong hindi kayang gumamit ng martial arts, na si Berserker ay isang street fighter na gumagamit ng purong natural na talento na sinamahan ng galit upang palakasin ang kanyang sarili. Doon ay dumating si Nijima sa lugar kung saan hinarap niya ang ikalawang kamao na si Berserker, ngunit ang alien na si Nijima ay gumamit na naman ng kanyang teknik na skip art, upang ilayo kina Takeda habang tumatakbong ino-okray si Berserker. Samantala, nakompleto na ni Kenichi ang ikalawang antas ng Shikuken, at dumako sa ikatlong antas, na nakatungtong sa bato habang nakapatong sa dulo ng bangin na inaatake ng mga bubuyog.
Sina Mew at Kisara ay parehong inatake ni Freya, na lumalaban gamit ang isang napakabilis na kidlat na bow staff, kasama ng kanyang mga membro. At sina Mew at Kisara ay naghahandang lumaban ng magkasama, at sa panahon ng paghahabol ni Berserker kay Nijima ay pinahirapan siya ni Nijima na mahawakan, dahil sa madulas pa sa palus ang alien, gamit ang kanyang teknik na Nijima Skip Art, na ang lahat niyang suot ay siya ring pinaghuhubad tuwing mahahawakan siya ni Berserker, at pagkatapos dinala ni Nijima si Berserker sa isang lugar, kung saan nakuha niyang mabitag si Berserker sa isang malalim na hukay.